Hey, mga kababayan, okay ba kayo dyan? So, pag-usapan nga po natin itong mga insidente dito sa mga eskwelahan. Ang nakikita ko po dyan, mahina po ang ating gobyerno. Kumbaga, tama nga si Pangulong Duterte, weak leader. Diba? Pag ang namumuno sa isang gobyerno ay weak, maraming mangyayaring di maganda. Kung napanood nyo po yung speech ni Pangulong Duterte noon, na pag si Bangag ang naging pangulo ay maraming mangyayaring di maganda. Ayan di ba? Kaliwat kanan ang mga nangyayaring di maganda. Sa eskwelahan, yan, flood control, di ba? Mga ahensya ng gobyerno, pinagkukuha yung pondo, di ba? Mga mga lumalaban sa korupsyon, ipinakulong, di ba? Ang dami. So, ang pag-usapan na natin dito ay yung guys, pag-usapan natin itong mga insidente sa mga eskwelahan, Ang nakikita ko nga talaga dito ay wala nang takot. Wala nang takot ang mga bata at mga matatanda sa gobyerno. Kaya gano'n na lamang sila. Di ba? Yan yung nakikita kong dahilan Kasi nga mahinang leader yung namumuno sa atin Kaya yung iba dyan, wala na talagang takot at wala nang pakialam. Di ba? Yan yun mga kababayan. Aminin nyo. Imulat nyo yung mga mata nyo. Ito, sa panahon ba ni Pangulong Duterte, nagkaroon ng ganyang insidente? Wala po. Dahil, mga takot po. Mga takot po sila sa gobyerno. May takot po sila sa gobyerno. 'Di ba? At nagkaroon po sila ng disiplina sa sarili. Ngayon, sa panahon ni Bangag, sa pamumuno nila, wala pong disiplina ang mga tao. Walang disiplina sa sarili. Nawala na yan, di ba? At wala na po silang takot sa gobyerno. Yan lang yun. Kaya kahit anong gawin nila, ang isang nakikita kong dahilan dyan, yung sinabi ni Bangag na okay lang anong tawag dito, mag-drugs. Sinabi niya yan sa interview niya. At gamot daw yan. At isa pa nga PNP chief dyan na sinabi na okay lang din daw mag-drugs kasi at nakakatulong daw yan, lalo na sa mga driver, para hindi makatulog sa pagmamaniho. Meron yan. Masi-search nyo yan. Sinabi yan. Di ba? Kaya wala nang takot. Di ba? Ang mga kapulisan, wala na rin disiplina, wala na yung mga disiplina nila sa sarili. Kasi nga, kahit anong gawin nila, okay lang. Di ba? Sa panahon ni Pangulong Duterte, hindi pwede. Kailangan may disiplina ka sa sarili mo. Kailangan may takot ka sa gobyerno. Kaya walang nagngangas noon na gumawa ng labag sa batas. Di ba? Kahit mga kabataan, talagang takot. Takot. Kasi alam nilang may gobyerno May gobyerno at may namumunong may kamay na bakal. 'Di ba? Ngayon, walang Diyo. Panahon ni Bangag, kabi-kabila ang nakawan, kabi-kabila ang krimen. Putres na yan. Baha dito, baha doon. Sasabihin pa, humupa na ang baha. Akalain nyo yun mga kababayan. Gusto pa nila tayong gaguhin. Tayong mga Pilipino. Wala talaga.
O ito, idadagdag ko pa ito. Nung si Sara Duterte ang DepEd Secretary, may nangyayari po bang insidenteng ganyan? Wala. Dahil kontrolado ni Sara Duterte ang mga estudyante. Kasi meron siyang intelligent na binuo. At diyan napunta yung confidential fund na pinaghihimutok nila na hanggang ngayon patuloy pa rin dyan sa impeachment trial tungkol dyan sa confidential fund na 125 million. Samantalang yung ginagastos nila dyan sa impeachment trial na yan ay 25 million a day. Nakalain nyo yan. 25 million a day ay ilang araw na yan. Tangina, mas malaki pa ang ginagastos niyo diyan kaysa sa ini-impeach ninyo. Ay itong si Bangag, bakit hindi impeach, 'di ba? Kunwari in-impeach pero akwit agad. Puta. Sinong maniniwala sa inyo? Puta, mas malaki pa ang confidential fund niya ni BBM, 'di ba? At saka pati saan ka nakakita na Vice President Sara Duterte walang confidential fund? Lahat yan meron. Yun nga barangay mayor, congressman. Bulat-latin ninyo yan. At mas malalaki pa ang confidential fund yan. Yan nga si Secretary, Boying Rimulya Di ba? Nung siya ay DOJ, ang laki ng confidential fund yan. Mas malaki pa doon kay Sara. Bilyon ha, hindi milyon. Akalain nyo yan mga kababayan. Kaya tayo, pinaggagagaw nitong mga opisyal ng gobyerno ni Bangag. Walang action si Bangag. O tamo, hanggang ngayon, hindi pa rin nakukulong yung pinsan niyang si Romualdez. Putres, umipal lang dun sa sunan niya Nakiso patong-patong ang kakaharaping kaso ni Romualdez nung pinsan niya. Anong sabi ni Bangag? Hindi daw siya tawag dito. Hindi daw siya pangulo ng pinsan o kamag-anak o kapatid. May masabi lang para palakpakan. At pagkatapos ng suna nila, nag-party-party sila. Akalain nyo yun mga kababayan. Talagang pera-pera na lang ang labanan Yung iba dyan, mulat na sa katotohanan, bulag-bulagan. Kasi natatakpan ng salapi. 'Di ba? Pera. Ang power talaga ng pera, super power ng pera. Pag nadala ka sa pera, nako, wala na. Kahit alam mo na ang katotohanan, magiging bulag ka sa katotohanan. At kahit alam mong mali ang ginagawa mo, iisipin mong tama ang ginagawa mo. Ganyan yan, mga kababayan. Kaya kawawa yung mga natin, mga magiging anak ng apo natin, magiging anak ng apo natin sa henerasyon. Tama nga si Pangulong Duterte. Ay, nako, sayang, walang nakinig Walang nakinig dun sa mga sinabi ni Pangulong Duterte noon. Kaya ayaw niyang i-endorse yang si Bangag dahil nga Bangag gumagamit nga ng pulburon Talagang ang nagpapatakbo ng gobyerno ay yung mga nasa paligid niya. Siya ay lang, puppet baga. Diyos ko. Yan ang katotohanan dyan mga kababayan. Kaya sana hindi ma-impeach si Sara Duterte. Pero palagay ko mga kababayan, may impeach yan. Talagang tinatrabaho nila Wala pong ibang tinatrabaho ang gobyerno Kung hindi ang mga Duterte Diyan lang gumugulong ang gobyerno. Puro Duterte. Diyan inubos ang pera ng kaban ng bayan kung hindi ang trabahuhin ng mga Duterte. Maniwala kayo mga kababayan. May impeach yan si Sara. Dalawa lang naman ang pupuntahan yan ma-acquit o ma-convict. Pinakulong na nga nila sila Jinggoy Kalyado ng Duterte, Marcolita pinakulong. Mike Defensor pinakulong. Dahil sila yung mga lumalaban sa korupsyon, hindi mahawakan sa liig, di ba?
Malapit na. Yung iba dyan, nako. Nako, mga kababayan. Ewan ko kung bakit wala pang kumikilos. PNP, wala. Hawak nila yan eh. Yung militar, hawak din nila. DOJ, hawak. Ombudsman, hawak. Lahat na lang, hawak ng gobyerno eh. Kasi nasupal pala ng kwarta eh. 'Di ba? Mga kababayan, yan ang katotohanan. Kaya wala tayong maasahan sa gobyernong ito. Ang maasahan lang natin ay yung sa darating na 2028 na maging presidente ay si Sara Duterte. Wag lang ma-impeach ha, wag lang ma-convict sa impeachment trial. Palagay ko naman hindi siya may impeach eh. Kasi lahat ng mga witness ay mga pulpul at wala na mga basihan ang mga sinasabi. Pawang mga hearsay kumbaga at hindi ka panipaniwala, di ba? Napapanood nyo naman eh. Kaso sila yung nasa kapangyarihan, babalik ta rin nila yan. Di ba, mga kababayan? Kasi talagang i-impeach nila yan si Sara eh. Kasi pag hindi nila na-impeach yan ngayon, taong ito, wala na. Pangulo na yan. 101% na. Pangulo na yan si Sara Duterte pag hindi nila na-impeach ngayong taon na to. Kasi election na sa 2027 eh. Yan, dyan tayo. Pagdating ng 2028. Tingnan nyo kung anong mangyayari dyan sa mga hinayupak na yan. Dun sa mga nagpakulong kay Pangulong Duterte at nagpadala sa dahig na hindi dumaan sa tamang proseso. Tapos kasi nga binayaran din nila ang ICC, 'di ba? Sa pagka talagang ganid nila sa kapangyarihan at gustong patahimikin ang mga Duterte. Kaya ang pag-asa lang natin talaga mga Duterte, mga kababayan. Kasi yung mga dating Duterte, wala eh. Tiklop eh. Ayaw mawala ng budget sa kanilang lugar. Halos lahat nga ng congressman nag-yes sa impeachment trial eh. 'Di ba? Dahil lang sa budget. Pag nag-no ka, wala kang budget sa distrito mo, tapos tanggal ka pa sa posisyon. 'Di ba? Ang lupit ng administrasyon. Wala nang pakundangan. Gamit na gamit ang ahensya ng gobyerno eh. Ang mga kapangyarihan. Again sa batas ng Pilipinas. Kawawa tayo.